Good morning po. Ako po ay mag-special na baba. Joke lang. Ayan. Sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon, tayo ay nanalangin. Ipikit po natin ating mga mata. Tayo ay mag-pray. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, salamat Panginoon sa salita mo, Lord, na aming narinig ngayon, O Diyos. Tawa, Lord, na paunawa niyo po ang iyong mensahe sa araw na ito, Panginoon, sa iyong mga anak. Salamat, Lord, sa iyong lingkod, Panginoon, na binigay ng pagkakataon upang magbahagi na inyong salita. Nawa, Lord, ano man po ang aking bibig kasi sa aking mga bibig, ito lamang, Lord, ay nagmumula sa inyong salita. At sa lahat po nakikinig mula dito sa labas, O Diyos, nawa, Lord, ng iyong banal na Espiritu ang patuloy na mangusap at magpaunawa sa iyong salita sa umagang ito. Salamat po, Lord Jesus. Ito lang po aming sawad panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Good morning po sa ating lahat. Amen. Kumusta po ang araw ng mga puso? Tayo ba ay kinilig? Sino nakatanggap ng chocolate and flower? Yan. Okay. Yung iba daw nainis. Ang iba, hindi na tuwa. Ang iba, nasiyahan dahil sa araw ng mga puso. Pero sino nga ba ang source ng pag-ibig? Si Jesus. Kaya dapat lagi tayong umiibig. Kaya, dahil nga, ngayon ay buwan ng mga puso, pero dapat buwan-buwan tayong nagmamahal at umiibig. Kaya dahil nga, sino si Jesus? God's love for us. So, ang ating pag-uusapan po ngayon ay God's love for us. Ito po ay, kaya na po binasa natin sa Awit, chapter 103, verse 11 to 18. Sabi nga po dito, nabasa ko sa sabi, napapagod ka na bang ipagsiksika ng sarili mo para mahalin ka? Sa mundo kung saan tila kailangan patunayan ang halaga. Magandang balita, hanggang huli, iibigin tayo ng Diyos. Yan, sabi po dito, madalas po kasi sa tao, naghahanap ng pagmamahal na akala ng karamihan na pag minahal tayo ng taong mahal natin, mahal tayo ng mga friends natin, ng family natin, ito na ang kukumpleto sa buhay natin na magiging masaya na tayo. But we also know that the love of man or ang pag-ibig ng tao ay nagbabago. Yes. Sabi nga nila ngayon, mahal ka, baka bukas hindi na. Walang kasiguruhan sa love ng tao. Kaya kung gusto natin ng siguradong love, siguradong pagmamahal na hindi nagbabago, love na kukumpleto sa ating buhay at ng totoong pag-ibig, let us accept the love that God given us. But what kind of love? Yan. But what kind of love has given us? Ano nga bang pag-ibig? Anong klaseng pag-ibig ang ibinibigay sa atin ng Diyos? Sabi dito, sa una po, the love that God given us is, ang pag-ibig na binibigay ng Diyos sa atin, the love that is steadfast and unmeasurable. Ayan. Sabi nga dito po sa Psalms 103 verse 11, ESV version, English Standard Version. For as high as the heavens are above the earth, so great is His steadfast love toward to those who fear Him. Sabi nga po doon sa Psalms, dinidescribe doon ko anong klaseng pag-ibig ang binibigay ng Diyos sa atin. Pagmamahal na tapat at walang kapantay. Pinanlintulan niya pa doon sa taas ng langit at sa baba ng earth, as high as heaven, as above as earth. Ibig sabihin po noon, yung pag-ibig ng Diyos ay kasing lawak o kasing lapad, kasing taas ng langit ang kanyang pag-ibig. Sabi nga dito, tunay nga na walang makakapantay at hindi masusukat. Ganito ang ibinibigay sa atin ng Diyos na pag-ibig.
Sabi, itong klaseng pag-ibig na to na dapat yung tinitingnan natin, hindi yung sa tao tayo umaasa ng makamtan natin yung pagmamahal na yun. Dapat ito yung nilulook forward natin na si Lord lang may ganitong klaseng pagmamahal sa kanyang mga anak. The love that is steadfast and unmeasurable. Pag-ibig na tapat at walang kapantay. Hindi natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ito dapat yung hinahangad natin klase ng pag-ibig. Hindi sa tao. Pangalawa po, sabi dito, the love that is unconditional and sacrificial. Sabi po dito sa Psalms 103 verse 12, New Living Translation naman po, He has removed our sin as far from us as the east is from the west. So sabi po dito, yung pag-ibig ng Diyos, ay paano ba yung ano niya dito? Noong mga kabataan, sabi dito, noong kabataan ko, may pinapasagutan po, naalala niyo po yung Islam, no? Diba? Sabi doon, yung mga Islam book, sabi, tapos may tanong doon, what is love? Tapos ay susulat po natin, God is love is blind, love is a second chance, mga ganun po. Pero pag ako po nagsasagot, medyo ano kasi, parang Christian, gano'n. So sasagot ko, God is love. Diba ang seryoso ng sagot ko? Pero, totoo naman po, ang Diyos ay pag-ibig. Bakit? Dahil sa pag-ibig niya na walang kondisyon at handa siyang magsakripisyo. Kaya nga sabi po dito sa Psalms, sabi, He has removed our sin as far from us. Nilayo niya ang ating mga kasalanan. Kasing layo ng east at saka ng west. Yan, ganun nilayo ng Panginoon. Paano niya nilayo ang ating mga kasalanan? Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus Christ. Sabi nga po dito, upang maging handog sa ating mga kasalanan. Tayo po ba kaya natin ibigay ang ating anak? Kaya ba natin isakripisyo ang ating mga anak para lang babayaran yung kasalanan ng iba? Hindi. Hindi po natin kaya gawin. Pero ang Diyos, kaya niya dahil ang pag-ibig niya ay may kasamang sakripisyo. Inalay na Jesus ang kanyang buhay kahit na hindi natin deserve. Dahil nga tayo ay makasalanan, hindi natin deserve yung buhay ng Diyos na kanyang inalay. Ginawa niya pa rin ang sakripisyong ito na kanyang buhay para sa atin. Dahil tayo ay mahal ng Diyos. Dahil tayo ay iniibig ng Diyos. Na wala siyang inihintay na kapalit. Amen po ba? Amen. Hindi po siya humingi ng kondisyon na sige, bago ko ihandog yung buhay ko, bago ko ibigay yung kaisa-isang anak ko, dapat maging mabait ka muna sa akin. Di ba ganun tayo? Ganun tayo minsan sa mga kaibigan natin, sa anak nyo. Sabi niya, magkakaroon ka ng chocolate pag sumunod ka sa akin, pag naging mabait ka ng anak. Pero si Lord, binigay niya, walang kondisyon, binigay niya yung buhay niya kahit tayo ay makasalanan pa noon. Diba? Wala po siyang ganon, kundi ginawa niya dahil kailangan natin ng kaligtasan. Kasi need natin, dahil kailangan natin kaligtasan, ganon tayo kamahal ng Panginoon. Hindi na kailangan na maging mabuti ka munang tao bago ko ibigay yung buhay ko sa iyo. Dahil alam ng Diyos na hindi natin kayang maging mabuti. Alam ni Lord na hindi natin kayang maging sumunod sa lahat ng kanyang utos. Pero, ibinigay niya pa rin dahil kailangan natin ng kaligtasan. Sabi nga dito sa Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Hindi siya namatay nung tayo ay mabuti na. Hindi siya namatay nung tayo ay nag-church na. Kundi namatay siya nung tayo ay makasalanan pa. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen.
Sabi, yes po, minahal tayo ng Diyos kahit tayo ay makasalanan pa. At dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ay nilinis at ginawang matuwid sa harapan niya. Kaya wala dapat tayong pagmalaki. Na porket wala tayong sinasaktan na tao, tinatapakan na tao is mabuti na tayong tao. Hindi. Dahil si Lord lang, ang Diyos lang ang makakagawa na gawing tayong matuwid sa kanyang harapan. So, ang magitan ng pagpapapako ni Jesus sa krus. Kaya wag nating sayangin ang ibinibigay niya sa ating pag-ibig. Libre lang po ang ibinibigay ng Diyos na pag-ibig. Walang kondisyon, may kasama pang sakripisyo. Yan po ang klase ng pag-ibig na ibinibigay sa atin ng Diyos sa kanyang mga anak. At sabi nga din dito at isa pa na kayang ibigay ng Panginoon or ibinigay niya sa atin na klase ng pag-ibig. The love that is tender and compassionate. Sabi dito, ang pag-ibig na maamo at mahabagin. Sabi dito sa Psalms chapter 13 verse 14, chapter 103 verse 13 to 14. Sabi po dito, the Lord is like a father to his children, tender and compassionate to those who fear him. For he knows how weak we are and remembers we are only dust. Alam ng Diyos na tayo ay may kahinaan. Sabi ko, alam niyo po mga kapatid, kilala tayo ni Lord. Alam niya ang ating kahinaan. Kaya naunawaan niya tayo, alam niya kung saan tayo nagmula. Sa lupa, sa alabok, tayo nagmula. Kaya kilala niya tayo dahil siya ang humulma sa atin. Kaya alam niya na tayo ay may mga kahinaan. Kaya ang binibigay sa atin na pag-ibig ng Diyos ay maamo, tender. Masabing tender yung hindi yung high blood. At mahabagin ang ibinibigay niya rin sa atin. Kung ang asawa nyo magagalitin, si Lord, hindi. Kung yung parents natin, madaling magalit, si Lord, hindi. Kung yung mga friends mo, laging galit, si Lord, hindi. Dahil ang kanyang pag-ibig, tender and compassionate, ang ibinibigay niyang pagmamahal sa atin. Kaya kung gusto niyo ng pag-ibig na hindi magagalitin, tumingin lang kayo sa Panginoong Diyos. Sabi nga po dito sa Psalms 103, verse 8. Ay, 4 pala to. Psalms 104, verse 8. Si Yahweh ay mahabagit, mapagmahal. Hindi madaling magalit. Wagas ang pag-ibig. Ganyan ang binibigay ng Diyos na klase ng pag-ibig. Kaya nga po, tingnan nyo tayo ngayon, buhay pa tayo. Kasi kung magagalitin si Lord, siguro pinatamaan na tayong lahat ng kidlat. Dahil sa tigas ang ating mga ulo. Na paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon na sumunod ka sa aking mga utos. Buti na lang, ang Panginoong Diyos na kilala natin ay maamo at mahabagin. Kaya ngayon, buhay pa tayo. Hindi pa niya kinukuha ang ating mga buhay dahil alam niya, bibigyan niya pa tayo ng mga chance. Sabi, ang Diyos hindi madaling magalit. Kahit na minsan, madalas na minsan, tayo ay sumusuway sa kanyang mga utos. Alam naman po natin ang mga utos ng Panginoon. Ang dali lang po tandaan, 2 lang po yun. Sige nga po, ano yung 2 utos ng Panginoon? Na dati ay 10, ngayon 2 na lang. Okay, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. And love Neighbor as you love yourself. sa una pa lang po, di ba?
Love your God. Ibig sabihin no, with all your heart, buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas. Doon pa lang po sa mahalin natin ng Panginoon. Paano natin mamamahal ang Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos? Paano? Sa ating pananalangin, sa pagpunta sa church, para tayo ay lumago, pag-aaral ng salita niya, mapapatunayan natin at minamahal natin ang Panginoon. Love your neighbor. Yung asawa mo, neighbor mo yan. Kapatid mo, neighbor mo yan. Magulang mo, neighbor mo yan. So sabi, mahalin mo ang iyong kapitbahay, ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Kung yung sarili mo, hindi mo kayang lokohin, syempre, yung kapwa mo rin, hindi mo kayang lokohin. Ganun po ang mga utos ng Panginoon. Sabi nga dito, hindi siya agad nagpaparusa. Kahit hindi natin madala sa susunod ang kanyang mga utos, hindi siya agad nagpaparusa. Nagbibigay muna siya ng maraming pagkakataon. O sige, sabi ni Lord, una-muna, magbigay siya ng pagkakataon. Tapos, pag ayaw pa din, magbibigay siya ng warning. Diba, nararamdaman naman natin, pag tayo ay nalalayo na sa Panginoon, may warning siya. Kasi ayaw niya na magtuloy-tuloy yung paglayo natin sa Kanya, kaya may warning. May warning si Lord. Minsan, nagkakaroon tayo ng mga pagsubok o problema, para daw sabi ni Lord na, nakakalimutan mo na ako, lumapit ka na sa akin. Yan, sabi. Siguro, pag hindi pa rin tayo nakinig, siguro, hindi sabi, kaya ko to. Siguro doon na sabihin ni Lord na, bahala ka na anak, kung ayaw mong makinig sa akin. Kaya minsan, kahit na nasa mundo tayo ng pagkakasala, hindi na hinahayaan na tayo ni Lord, sige, gawin mo na yung gusto mo. Hayaan na kita. Kasi diba binigyan naman tayo ni Lord ng kalayaan. Yan. Kung ayaw natin makinig sa Kanya, hanggang sa malayo na tayo sa Kanya. Na hindi na natin nararamdaman na, wala na pala ako sa sa piling ng Diyos wala na pala. Pag dumanas na tayo ng problema, yun. Yung matinding problema na hindi na natin kaya, doon na lang natin may isip si Lord. Nalapit tayo ulit sa Kanya. Na kailangan pala natin siya. At dahil nga po, siya ay mahabagin, hindi niya tayo kayang tanggihan. Yung Panginoon, ready siya. Tanggapin muli tayo. Anytime and anywhere. Mamahalin tayo ng Diyos. Umalis ka man sa piling niya, pag bumalik ka, malawak ang kanyang mga kamay, natatanggapin po tayong uli. Naalala ko po yung kwento ng The Prodigal Son ba yun? Diba? Yung isang anak doon, nagliwaliw. Dahil gusto niya ng kaligayahan, kasiyahan, siya ay umalis sa piling ng kanyang tatay. Pero yung tatay niya, lagi siyang hinihintay. Saan po? Doon, sa may daanan na papunta sa kanila. Sa may pinto nila. Ready siya. Lagi siyang nandoon, hinihintay ang pagbabalik ng kanyang anak. Ganon din si Lord. Ready siya lagi na tanggapin tayo. Naghihintay lang ang Panginoon na tayo ay bumalik sa Kanya. Ganun siya, mahabagin siya na Diyos. Maamo, hindi siya yung magagalitin. Na, parang pag lumapit ka sa Kanya, hindi niya sasabihin, yan, ang tigas kasi ng ulo mo. Pas ngayon, nalapit-lapit ka sa akin. Hindi na kita tatanggapin. Ang tigas ng ulo mo. Hindi ganun ang Panginoon. Di ba, sa tao, pag tayo ay lumapit, minsan may kasama pang ganun. Yan, buti nga sa'yo, deserve. Ganun pa tayo, di ba? Deserve. Hindi ka nakikinig, di ba? Deserve mo yan. Ganun tayo Pero si Lord, hindi niya yung sasabihin. Kundi, ready siya na tanggapin tayo. At
nagsasaya ang Panginoon. Katulad dun sa prodigal son, di ba? Nagpahanda pa siya. Nagpa-party pa siya dahil yung nawawala niyang anak na akala niya ay patay na ay muling bumalik sa kanya. Ganon din ang Panginoong Diyos. Yung may song po na na All for Love. Sino po yung nakakanta dito All for Love? Hindi po na Hillsong. Sabi po dun sa kanta, may line doon yung gusto kong pakinggan. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I ask. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. So sabi ko sa kanta, ilang beses man natin nasasaktan ang Panginoong Diyos. Still, or muli tayong pinapatawad ng Panginoong Diyos. Dahil tayo, alam ni Lord ang kahinaan natin eh. Alam ni Lord na may mga bagay talaga na minsan na hindi natin kayang labanan. Pero alam niya, kaya pag lumapit tayo sa Kanya, buong lakas niya or buong puso niya, tatanggapin niya tayo. Ganon ang klase ng pag-ibig na ibinibigay sa atin ng Lord. Pag-ibig na maamo at mahabagin. Kaya, ang gusto lang ng Panginoon, na kahit na tayo ay minsan ay nalayo sa Kanya, ang gusto niya lang ay bumalik tayo at tayo ay muling maglingkod sa Kanya. God is always waiting for us to accept His love. Nandyan lang po ang Panginoong Diyos, naghihintay, natanggapin natin ang ibinibigay niyang pag-ibig sa atin. At isa pa pong binibigay sa atin ng pag-ibig ng Diyos, klase ng pag-ibig ng Diyos ay binibigay sa atin, the love that is everlasting, or the love that will last forever. Ang pag-ibig na walang hanggan. Sabi po dito sa Psalms 103 verse 15 to 17, As for man, his days are like grass. He flourished like a flower of the field, for the wind passes over it, and it's gone. And its place knows it no more. But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's children. Sa mundo, walang forever. Walang hanggan. Ang buhay ng tao may katapusan, ngunit ang pagmamahal ng Diyos ay hindi matatapos. Lahat tayo ay mawawala sa mundo, pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mawawala sa tao. Kaya nga po, ang pag-ibig ni Lord ay endless. Endless ang pag-ibig niya. Kahit na hindi tayo perfect, kahit na tayo ay minsan ay nakakagawa ng hindi niya kalooban, still, iniibig pa rin tayo ng Panginoon dahil mga anak niya tayo. Dahil ang pag-ibig niya po ay walang katapusan. Walang ending ang pag-ibig niya sa atin na kanyang mga hinirang. Hanggat nasa piling tayo ni Lord, mararanasan natin ang kanyang endless love. Kaya po kagabi, habang nag-aanaw ko nito, may kantang endless love Sino nakakaroon ng katang endless love? My love! Ayan. Kantahin nga po natin. Pakiano nga. Yan. Pero binago ko po yung lyrics. Okay. Sabi po dyan, My child, there's only me in your life. The only thing that's right. Tayo naman mga tao. My God, you're every breath that I take. You every step I make. Oh, si God. And
sabi niya, I will always be your endless love. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Diba? Totoo naman po. Totoo naman po mga kapatid. Kaya yung kantang niya, kinakanta yan sa atin ni Lord. I'm your endless love, anak. Ako yung may pag-ibig na walang katapusan. Walang hanggan. Ako lang yung totoong nagki-care sa'yo. Na walang hinihintay na kasi na walang hinihintay na kapalit. Siya po talaga. At sa kanyang paningin, sinasabi niya sa atin na iniibig niya tayo. Hindi lang po sa salita, kundi sa gawa. Huwag tayong masyadong mag-expect sa pagmamahal ng tao. Mabibigo ka lang. Masasaktan ka lang. Dahil katulad ko, ikaw din ay may kahinaan. Ang pagmamahal na ibinibigay ng tao ay may katapusan at minsan ay nagbabago. Ngayon, sweet siya, bukas galit siya. Away bati. Dahil alam natin na ang pagmamahal na bigay ng isang tao ay hindi perpekto. Yan. Ngunit ang bigay ng Panginoon na pagmamahal ay perpekto. Walang kulang, walang labis, kundi sapat para sa ating lahat. Mahal nila. Ngunit sino lamang po makakaranas ng pag-ibig na to? But who alone can receive that kind of love that God has given us? Sino lang po ang makakaranas ng klase ng pag-ibig na to? Sabi po sa Psalms chapter 103 verse 11, 13, 17, 18, lagi po doon binabanggit. Sa Psalms 11, sabi doon, sabi po doon sa Psalms 11, yan, so great love toward to those who fear Him. Tapos po sa 17, ay sa 13, sabi doon na, the Lord is like a father to His children, tender and compassionate to those who fear Him. Tapos, pagdating po dito sa verse 17, sabi niya, 17, ayan, sabi po dito, as man, his days are like grass, he flourish like a flower of the field, for the wind passes over it, and it dies. Its place knows it not. But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting to those who fear Him. Tapos, pagdating po dito sa 18, sabi niya rin, na to those who yan, lahat po, sabi niya dito na sabi po sa 18 na to those who keep His commandments and remember His covenant. So, sino lang po ang makakatanggap niyan ng pag-ibig na ibinibigay sa atin ng Diyos? Sabi, to those who fear Him and keep His commandments and remember to do His commandments. Yun lamang daw po. Ano po yung meaning na who fear Him? Yung may takot sa Kanya, hindi yung parang aswang yung multo na natatakot tayo. Hindi po yung ibig sabihin ng may takot sa Diyos. Kundi may takot na gumawa ng masama. It means the people who is fear to do evil things. Yung mga tao, yung tao na takot gumawa ng masama. Dahil takot tayo sa Panginoong Diyos, takot tayong gumawa ng masama. At ang mga tao ring sumusunod sa Kanya, yun lamang po ang makakaranas ng klase ng pag-ibig na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya tayo na nasa piling niya, karanasan na po natin to. At nawala nang aalis sa piling ng Panginoon para patuloy nating maranasan ang Kanyang pag-ibig na ibinibigay sa atin. Pag-ibig, ano nga pong klaseng pag-ibig ang binibigay ng Lord? Pag-ibig na tapat,
Yan. In conclusion po, sabi, if we want to receive that kind of love that God given to us, the love that is steadfast, unmeasurable, unconditional, tender, compassionate, and everlasting, we need to make Him Lord of our lives and follow His will and commandments. Kaya kung feeling natin wala sa ating umiibig, walang nagmamahal, meron po si Jesus, ang Panginoong Diyos. Love na love niya tayo. Diba, Kuya Jun? Ayan. So, ayan, love tayo. Kung nais po natin makamta ng ganitong klaseng pag-ibig na bigay sa atin ng Diyos, dapat natin siyang gawing Panginoon ng ating buhay at sumunod sa kanyang kalooban at kautusan. Amen po ba? Amen. Sabi nga po dito, to be loved by God is the highest relationship. So, ang pagmamahal ni Lord sa atin, ang pinakamataas na klase ng relasyon. May asawa ka man o wala, mayroon tayong karelasyon. At yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen.